magpakalakas sa Panginoon, magtagumpay sa digmaang espiritual. Pag-aralan po natin ito. Mula sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa chapter 6, verse 10 hanggang verse 20 ang ating mga pangunahing talatang tatalakayin. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Biblia at sa English ay New King James Version. Ang bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso dito sa chapter 6 ay pagtuturo o pagmumulat na ang buhay ng bawat Kristiyano ay nahaharap sa pakikipaglaban, nahaharap sa pakikipagdigma spiritually. So kung tayo po ay mga mananampalataya at nag-aakalang ang pinakamalaking problema natin sa buhay na ito ay laban sa mga hinaharap natin sa mga pisikal at mga material na pagsubok, maaaring nagkakamali po tayo ng focus at maaaring kulang pa yung ating pagkaunawa sa kabuuan ng ating buhay. Dahil ang totoo, tayo po, ang bawat sa atin, sa paglalakbay natin sa buhay na ito, tayo ay nasa gitna ng isang labanan o kaya digmaang madalas ay hindi natin nakikita. Sabi nga dito, Ephesians chapter 6 verse 11, upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. So, malinaw po na nasa labanan tayo, laban sa mga pakana ng dyablo. At kapag dyablo ang kalaban natin, ibig sabihin, ang digmaan na kinasasangkutan natin ay against the spiritual forces of evil. Hindi laban sa laman at dugo. Kaya ang sabi ni Pablo sa kasunod na talata, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, hindi tao ang tunay nating kalaban. Hindi material at pisikal na mga bagay lang, kundi mga kapangyarihang espiritual ng kasamaan. So, hindi ibig sabihin na walang human conflict consequences, pero ang root cause spiritual. Yung pangunahing laban natin hindi sa tao lamang kundi spiritual forces, spiritual power, spiritual forces behind sin and deception. Kung titingnan po natin ang konteksto ng aklat ng Efeso, makikita natin na ang dyablo aktibong nakikipaglaban sa lahat ng mga nakay Kristo. Dati, ang kalagayan natin bago tayo mapasa kay Kristo, noong patay pa tayo sa kasalanan, hindi natin kaaway ang dyablo. Sa katunayan, sumusunod pa nga tayo sa kanya na hindi natin namamalayan. Tulad ng sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 2 na ang dati nating nilalakaran o kaya yung dati nating ipinapamuhay ay ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Ito yung espiritong naghahari nung panahon na ayaw pa nating pasakop sa Diyos. Ibig sabihin dati hindi tayo kalaban ng dyablo o kaya dati tayo ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Hindi pa tayo nakikipagdigma laban sa dyablo. Dati yon. Pero ngayon, tayo ay na kay Kristo na. Magmula nung tayo ay mapasa kay Kristo, doon nagsimula yung tunay na labanan. Kaya pinapaalalahanan tayo ni Pablo na huwag hayaang tumagal yung galit sa puso natin. Na huwag nating bigyan ng pagkakataon pa yung dyablo. Na huwag tayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman at maging maingat tayo sa araw-araw na pamumuhay, na maging matalino tayo, na sinasamantala natin yung bawat pagkakataon sapagkat ang araw po ay masasama. So alam ni Pablo at dapat alam din po natin na ang digmaang espiritual, hindi lang yan nangyayari once o kaya hindi yan nangyayari minsan lang, kundi ang spiritual warfare ay araw-araw natin itong hinaharap, lalo na po sa mga maliliit nating desisyon sa buhay.
Kaya dapat lagi tayong nagsusuri. Lagi din nating chine-check yung mga decision natin. Magpapatuloy ba tayo sa paglakad sa pag-ibig? Yan yung tinuturo sa atin. Magpapatuloy ba tayo sa paglakad sa liwanag, sa karunungan? O bilang asawang babae, magpapasakop ba tayo sa asawa nating lalaki? Sa mga asawang lalaki naman, minamahal ba natin yung asawa natin? O sa mga anak, sinusunod, iginagalang mo ba yung mga magulang mo? At sa mga magulang, tinuturuan at dinidisiplina mo ba ang inyong mga anak? Sumusunod ba tayo sa mga nakakataas sa yung may authority sa atin? At gagamitin ba natin ang tama yung mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Yan yung mga karaniwang aspeto ng digmaang espiritual na kinakaharap natin sa araw-araw. Sino man tayo man ay anak, tayo man ay asawa, tayo man ay magulang, tayo man ay namiminuno o kaya tayo ay nagpapasakop. Yan yung mga karaniwang aspeto ng digmaang espiritual na kinakaharap natin. Ibig sabihin, yung digmaang espiritual, hindi lang laban sa malalaking kasalanan, kundi nangyayari yan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa bawat desisyon na ginagawa natin. Kaya po, kailangan maging mulat tayo, maging laging handa tayo dahil yung digmaang spiritual na pinag-aaralan at pag-aaralan natin ay nagpapatuloy ito. Hindi lang ito minsanang pangyayari. Kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin nararamdaman, nandyan yan, nagpapatuloy yan. Na kahit pa nga maayos pa yung takbo ng buhay natin, hindi ibig sabihin wala nang laban o kaya wala na yung digmaan. Ngayon, kung ang buhay Kristiyano ay isang digmaan, may mga mahalagang tanong tayong lilinawin at sasagutin. Paano tayo lalaban? Saan tayo kukuha ng lakas para manindigan? Dahil kung sa sarili lang natin tayo aasa, kung sa sariling kakayahan lang natin tayo kukuha ng lakas, hindi tayo makakatagal sa digmaan. Ang paalala ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10, magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ito po yung ipanalangin natin para sa isa't isa. Be strong in the Lord and in the power of His might. Na magpatuloy po kayo sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo hanggang sa dulo. Kahit mahirap, kahit maging sobrang hirap pa ng paglalakbay natin sa buhay na ito. Sa unang punto po ng ating aralin, may ibinibigay na panawagan si Apostol Pablo. Panawagan sa pakikipaglaban. Magpalakas at manindigan. Paano tayo lalaban? Bakit kailangan nating magpakalakas sa laban o sa digmaang ito? At paano tayo mananatiling nakatayo sa gitna ng laban? Kailangan may strategy tayo sa ating pakikipagdigma o pakikipaglaban. Mula sa puntong ito, yung panawagan sa pakikipaglaban, may 4 na sub-points tayong tatalakayin. Una na po, kilalanin ang tunay na kaaway. Meron tayong matinding kalaban. Kaya ang panawagan sa atin sa pakikipaglaban, magpakalakas, manindigan. So, kilalanin natin yung tunay nating kaaway. Verse 11, upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Ito yung unang mahalagang katotohanan. May kalaban tayo. Ang dyablo. Ang dyablo po, hindi po yan panakot lamang, hindi yan inimbento lamang o kaya sinaunang paniniwala lang. Ang salitang diablo mula sa Greek word ay diabolos, nang ibig sabihin false accuser, slanderer. Kahit po gaano ka-advance yung technology natin ngayon at kahit gaano ka-moderno yung mundo at paligid natin ngayon, ang diablo po ay totoo. Hindi siya alamat, hindi katahang isip. At ang diablo po ay hindi siya passive na parang nagbabantay, nakamasid lang. Kundi aktibo ito, tong kalaban natin. Kumikilos at patuloy na gumagawa ng paraan para makapanlin lang. Ang pakana ng diablo o strategy ng diablo
magsinungaling tungkol sa Diyos. Siraan ang karakter at ang salita ng Diyos, tulad ng ginawa ng ahas kay Eva sa hardin noon. Ganyan din po tayo nahuhulog sa patibong, sa panlilinlang at pandaraya ng dyablo kapag pinaniniwalaan natin ang kasinungalingan ng dyablo. Kapag pinaniniwalaan natin yung mga pangako niyang walang katotohanan, nahuhulog tayo sa kanyang mga pakana. Matindi po yung kalaban natin. Hindi lang isa, tapos hindi pa natin nakikita. Hindi natin sa physical nating mga mata, hindi halos natin makita. Sabi nga po sa verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Yung salitang ginamit dito na pakikipaglaban o wrestle, tumutukoy sa close hand-to-hand combat, nakikipagbuno, nakikipagsuntukan. Metaphor naman po itong ginamit dito ni Pablo. Hindi literal na physical na laban kasi hindi naman tao yung kalaban natin. Hindi nakikita, no? Ibig sabihin, yung pangunahing laban natin ay sa spiritual powers behind sin and deception. Kaya nga spiritual warfare. Pinagkakaisahan, pinagtutulungan at pinapalibutan tayo ng mga puwersa o hukbo ng spiritual na kasamaan. Against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness. Binibigyang diin sa atin dito sa talatang ito ni Apostle Paul na matindi yung kalaban natin. Marami yung kalaban natin. Hindi natin nakikita yung kalaban at malakas sa atin yung kalaban natin. Kaya po sa laban o sa digmang ito, huwag nating i-underestimate yung ating kalaban. At huwag din po nating i-overestimate yung sarili natin. Kaya huwag tayong magpabaya. Huwag tayong magmalaki na iisipin natin kaya natin yung kalaban na yan. Sa halip po, ang kasunod naman nating strategy para sa pag-counter natin sa pakana ng dyablo ngayong na uunawaan natin na totoong may kalaban, ito yung next na strategy natin. Umasa sa lakas ng Panginoon, hindi sa sarili. Meron kasi tayong kahinaan. Tapos, nakita natin, marami yung ating kalaban, malakas. So, kailangan natin ng lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Basahin ulit natin yung verse 10. Magpakalakas sa Panginoon. Hindi sasapat yung sarili nating lakas para sa laban. Hindi sasapat yung sarili nating lakas para sa digmaang kinasasangkutan natin. Kahit gaano ka po katalino or gaano ka man kabait or ka-successful sa buhay at maging gaano ka man katagal sa church. Kung sa sarili mo lang ikaw aasa, hindi ka tatagal, matatalo ka pa sa digmaan. So panawagan po ito at encouragement ni Apostle Paul. Magpakalakas tayo. Nalalaman ni Pablo na tayo ay likas na mahina. Kaya magpakalakas. Nalalaman ni Apostle Paul na kailangan natin ng tulong. Kaya magpakalakas sa Panginoon. Hindi lang niya sinabing, kaya nyo na yan. Kaya nyo yan. Tibayan nyo lang ang inyong loob kung nasa digmaan kayo. Yan kasi yung karaniwang ipinapayo ng mga tao. Yung, kaya nyo yan. Lakasan mo lang ang loob nyo. Pero dito po, itinuturo ni Pablo na ang tunay na lakas hindi manggagaling sa atin, kundi magmumula sa Panginoon. Kaya yung kasunod nating strategy, tanggapin ang lakas at baluti na galing sa Diyos. Kung mayroon tayong matinding kalaban, spiritual evil forces, ito naman yung tatandaan natin. Meron tayong higit na malakas na kakampi. Kaya nga ang ini-emphasize dito ni Pablo kung saan manggagaling dapat yung lakas natin. Magpakalakas sa Panginoon
at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Magiging malakas lang tayo kung tayo po ay in the Lord, sa Panginoon. Isa ito sa pagpapalang tinanggap natin sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pero kung hiwalay tayo sa Panginoon, ibig sabihin, wala sa atin yung lakas ng Panginoon. Wala tayong, kung hindi tayo in the Lord, wala yung power of His might sa atin para makipagdigma tayo sa mga pakana ng dyablo. Kung nakay Kristo ka na, yung lakas na meron ka ay kapangyarihan ng kanyang lakas. Yun yung meron ka, the power of His might. Kaya magagawa mong lumaban ng matatag sa digmaang espiritual sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Ibinigay po ng Diyos yung kailangan natin sa labanang ito. Sabi po sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Ano po ba itong kasuotang pandigma? O ano po ba itong whole armor of God? Sa verse 13, dito pa rin sa Ephesians chapter 6, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Pero bago natin tingnan isa-isa yung mga bahagi ng baluti na yan, yung bumubuo sa baluti na yan, mahalagang bigyan din natin na yung baluti na ipinapakuha sa atin, ipinapasuot sa atin ay galing sa Diyos, of God. Ang kasuotang ito, dapat nating kunin, dapat nating isuot dahil ito ay galing sa Diyos na kailangan natin para tayo ay manatiling nakatayo, yung naninindigan, hindi matutumban ng kaaway, at magtatagumpay sa laban. Ibig sabihin po, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa laban, kundi binigyan tayo ng Diyos ng sapat na kagamitan. Pero may mahalagang katuroan dito. Kailangan natin itong kunin at isuot. Hindi po automatic yung protection. Kailangan nating tanggapin itong whole armor of God. Hindi siya automatic o kusa na experience, kundi kailangan nating isabuhay ang katotohanan ng ibinigay na ng Diyos, yung baluti ng Diyos. Maraming mananampalataya po ang natatalo sa digmaan, hindi dahil nagkulang ang Diyos, kundi hindi nila tinanggap, hindi nila kinuha, hindi nila isinuot yung ibinigay ng Diyos. So sa ating pakikipagdigma sa mga pakana ng dyablo at sa maraming spiritual forces, meron tayong kailangang gawin. Sa kasunod pong subpoint, isuot ang buong baluti upang manindigan. Meron tayong kailangang gawin. Yes, ibinigay na yung kailangan natin. So ang kailangan naman natin ngayong gawin, put on the whole armor of God. Kailangang isuot na parang damit. At syempre, kapag isinuot na, hindi na dapat tatanggalin. Now, put on at take up the whole armor of God. Hindi lang suot-suot, kundi dapat alam din natin kung bakit mahalaga at paano ito gamitin. Kaya yung pakikipaglaban natin, hindi siya passive na wala tayong ginagawa, kundi active. Para saan? Bakit active yung pakikipaglaban natin? Upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Araw-araw po yung digmaang espiritual. Minsan, madali tayong manalo. Mabilis nating natatalo yung kalaban. Minsan. Pero may mga pagkakataon na mas matindi yung pag-atake ng kaaway. At kahit gaano man kahirap ang laban, hindi tayo susuko sa kaaway at hindi tayo makikipagkasundo sa dyablo. Para saan? Bakit ganon? Bakit hindi tayo susuko? Bakit hindi tayo makikipagkasundo sa kaaway? Sabi dito, at kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Sa Revised Tagalog Popular Version na naka-highlight sa talatang yan, ay ganito yung pagkakasalin. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Meron tayong kailangang gawin para manatili tayong nakatayo at hindi tayo mapatumba ng kaaway. Isuot ang buong baluti upang manindigan.
Lahat ng mga mananampalataya po, lahat ng Kristiyano, sundalo at kasali sa digmaang ito. Walang nanonood lang, walang cheerleader lang, walang ayaw makialam, walang hindi nakikialam, kundi lahat ay aktibong kasali at nakikipaglaban. At ang dapat nating tiyakin, manatili tayong nakatayo ng matatag. Pinanghahawakan ang tagumpay at pinanghahawakan yung pagkakakilanlan na meron tayo kay Kristo. At mahalaga po yung salitang buong baluti. Nangangahulugang hindi partial. Ibig sabihin, hindi lang pwedeng pumili lang tayo ng gusto nating part. Hindi pwedeng may kulang, kundi buong baluti. Ngayon po, ang malinaw na strategy at kailangan nating gawin, dahil malinaw na tayo ay nasa digmaang espiritual, ay ito. Kilalanin ang tunay na kaaway. Umasa sa lakas ng Panginoon, hindi sa sarili. Tanggapin ang lakas at baluti na galing sa Diyos at isuot ang buong baluti upang manindigan. Ang kasunod na punto po na ating tatalakayin ay ano ang ibinigay ng Diyos para tayo ay makapanindigan. So, ang malinaw po ay ito. Nasa atin na, ibinigay na sa atin ang kailangan natin, the whole armor of God. Sa mga susunod na talata, inisa-isa ni Apostol Pablo kung ano-ano ang bahagi ng baluti o armor na ito. Kung ano-ano ba yung mga kagamitang espiritual na hindi lamang bilang simbolo kundi praktikal na proteksyon sa araw-araw nating pakikipagdigma o pakikipaglaban. Ano-ano itong meron na tayo? Ano-ano yung ibinigay na ng Diyos na kailangan nating armor sa pakikipaglaban? Meron pong 6. Una, sinturon ng katotohanan. Sa verse 14, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Bigkis o sinturon. Ang sinturon po sa isang sundalo mahalaga. Dahil sa sinturon nakakabit yung lahat ng bagay o lahat ng ibang bahagi ng armor, ibang parte ng armor. Kung wala yung sinturon, maaring magulo at hindi stable yung buong kasuotan. Ganon din po yung katotohanan. Ang katotohanan ang nagpapatatag ng buong buhay Kristiyano. Katulad din sa pagmamaneho, kaya kapag sasakay ng eroplano, di ba ang sinasabi, fasten your seatbelt for safety. So sa pakikipaglaban, o kaya sa pakikipagdigma natin, yung belt, yung bigkis, yung sinturon, kailangan para secured yung suot-suot natin. Kailangan nabibigkisan para hindi mahuhubad yung kasuotan natin. Para sa paghahanda sa isang mahalaga at mahirap na gawain. Kaya sa ating buhay, kailangan nabibigkisan tayo ng katotohanan. Dahil kung napapasukan tayo ng kasinungalingan, kung hindi stable yung armor natin, papasok ng pandaraya ng panglilinlang ng kaaway, doon magsisimula yung pagkawasak. Doon magsisimula yung pagbagsak. Kaya yung unang depensa dapat natin, katotohanan ng Diyos. Ang kasunod, baluti ng katwiran. Sa pagpapatuloy ng talata, nasuot ang baluti ng katwiran. Itong breastplate o baluti, gawa yan sa metal. Karaniwan, bahagi ng armor na nakatakip sa bandang dibdib para protektahan yung sundalo sa espada, sa pana o sa sibat. At yung salitang katwiran o righteousness dito, hindi yan sariling kabutihan ng tao, kundi righteousness o katuwiran ni Kristo na ibinibigay sa atin at dapat na isinasabuhay natin. So, hindi sariling katwiran yung nagpoprotekta sa atin, kundi katwiran ni Kristo. Si Kristo ang kanyang katwiran yung nagpoprotekta sa atin. Kaya dapat nakasuot para secure tayo. Kaya para may panangga tayo sa pag-atake ng kaaway, kailangang suot natin yung righteousness ni Kristo. Dapat ang buhay natin hindi taliwas
sa identity ng taong na kay Kristo. Yung suot-suot yung baluti ng katwiran. Suot-suot yung katwiran ni Kristo. Ang ikatlo, sapatos ng pagiging handa sa Ebanghelyo. Sa verse 15, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. So itong sapatos ng pagiging handa, prepared o ready na handang tumayo at handang magbahagi ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Kapag nakasapatos na, o kaya yung boots na ginagamit ng mga sundalo, kapag nakasuot na, handa nang lumakad, handa nang tumakbo, handa nang magsagawa ng kanyang gawain. Kaya dapat nakasuot sa inyong mga paa, meaning handa palagi. Dahil ang Kristiyanong hindi handang mamuhay at ang Kristiyanong hindi handang magbahagi ng Ebanghelyo ng kapayapaan, hindi prepared na magbahagi ng gospel of peace, madaling matumba yon. Madaling matalo ng kaaway. Madaling matalo ng mga pakana ng dyablo. Kaapat, panangga ng pananampalataya. Sa verse 16, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, ang pagkakasalin, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo, yung nag-aapoy na palaso ng masama. Ang diin po, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang laban, hindi tayo dapat ma-caught off guard, kundi dapat laging suot yung armor of God. At ang panangga o kalasag laban sa pag-atake ng kalaban ay pananampalataya. Pananampalataya natin sa Diyos. Ang kalasag ay ginagamit para salagin yung mga nag-aapoy na palaso ng masama. Yung fairy darts, maring ano ba yung nag-aapoy na palaso ng masama? Maring yan ay duda sa Diyos. Dapat masalag yung takot sa buhay o kaya mga kasinungalingan at panlilinlang ng dyablo. Yung dapat masalag natin yan. Pinapaulanan tayo ng mga nagliliyab na palaso ng dyablo. Pinapaulanan tayo ng mga tukso na tutupok sa atin. Kaya kung hindi natin yan sasanggahin, kung hindi natin yan sasalagin, matutupok tayo. Matatalo tayo. At ang pangsasalag natin, pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kung nagtitiwala tayo sa mga pangako ng Diyos, walang anumang panlilinlang o panunukso ng dyablo ang tatagos sa atin, ang tatama sa atin. By faith, we overcome our enemy. Sa kasunod, ikalima, helmet ng kaligtasan. Sa verse 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Yung helmet po, protection sa ulo, sa mga nagmumotor, di ba? At syempre, lalo na sa panahon ng digmaan, protection ng ulo ang helmet, protection ng isip, protection ng decision making, kasi spiritual warfare, protection ng identity. Kung ang ulo po ng isang sundalo walang helmet, nasa digmaan siya, kahit simpleng tama lang, maaring ikapinsala niya ng malaki. Maaring ikamatay niya. Ganon din po ang isip ng isang mananampalataya na walang protection, walang assurance. Ang isip na walang katotohanan ng Diyos, delikado. Madali ang maapektuhan ng kasinungalingan ng dyablo. Halimbawa, hindi mo alam na ligtas ka kay Kristo, lagi kang mag-aalala, lagi kang matatakot. Kung kani-kanino ka hahanap at gagawa ng kaligtasan. Pero
kay Kristo, uligtas ka. Pag hindi mo yun alam, pinasok ng kasinungalingan, magiging unstable ka. Mas magiging prone tayo sa atake ng kaaway kapag ganon. So, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Mahalagang ipaalala sa atin araw-araw yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Take the helmet of salvation. Kaanim, tabak ng Espiritu ang salita ng Diyos. Yan yung mga kagamitang spiritual. No? At ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang tabak po, karaniwang ginagamit yan sa malapitang laban, yung close combat. Hindi katulad ng mahabang espada, pero yung tabak na tinutukoy dito na ginagamit sa pang malapitang labanan ay walang iba kundi salita ng Diyos. Pag binalikan po ninyo, binalikan natin yung tagpo ng Panginoong Hesus sa pakikipaglaban niya sa bawat panunukson ng dyablo sa ilang. Ito yung gamit niya, yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Laging binabanggit ng Panginoong Hesus sa bawat panunukso ni Satanas, nasusulat, sabi ng Panginoon. Ang aplikasyon nito sa atin, kapag wala tayong salita ng Diyos sa puso natin, wala tayong panlaban sa tukso. Mga kapatid, ang baluti ng Diyos ay katotohanang nagpapatatag, katwiran na nagbibigay proteksyon, ebanghelyo na nagbibigay direksyon, pananampalataya na sumasalag sa mga pag-atake ng kaaway at kaligtasan na nagbibigay ng identity at salita ng Diyos na panlaban sa kaaway. So, tulad ng sinasabi dito ni Apostle Paul, put on the whole armor of God. Isuot ang buong baluti upang manindigan. Sa ikatlong punto po, kung meron na tayong baluti, ano-ano yung dapat nating gawin o paano natin ito dapat ginagamit sa araw-araw sa gitna ng labanan o digmaan kung nakasuot na sa atin yung buong baluti. Hindi sapat na kinuha kasi tapos isinuot na lang natin. Hindi sapat yun. Magandang panimula yun pero hindi sapat yun. Sa halip po, dapat natin itong gamitin sa aktual na pakikipaglaban. Ito yung panghuling punto sa ating pag-aral. Pamamaraan sa pakikipaglaban, manalangin at manatiling alerto. Sa pagpapatuloy ni Pablo sa verse 18 hanggang verse 20, hindi na niya binanggit yung katulad sa mga naunang nagpapakita ng military images, kundi dito diretso na niyang sasabihin kung ano yung dapat na gawin. Ano nga ba yung dapat gawin? Una, manalangin sa lahat ng panahon. Manalangin sa lahat ng pagkakataon. Verse 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. Hindi po ibig sabihin na sa Espiritu mananalangin na, kundi sa patnubay ng Espiritu. Kaya sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, ang pagkakasalin ay ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Ganyan yung version sa Revised Tagalog. Kung nasa digmaan tayo, kailangan natin ito. Yung pananalangin o pakikipag-usap sa Diyos. Paano ka makakalaban sa kaaway kung hindi ka nananalangin? Ay nasa digmaan ka. Tuwing kailan ka po nananalangin? Dapat araw-araw. Kasi yung prayer, pagdepende yan sa Diyos. So, dapat araw-araw nakadepende tayo sa Diyos. Praying always with all prayer and supplication. Paano tayo makakapanalangin ng ganito? Yung sapatnubay ng Espiritu. Ang Espiritu po, yung magbibigay sa atin ng sasabihin o ipapahayag natin sa ating pananalangin na sang-ayon sa salita at kalooban ng Diyos. Kaya, manalangin tayo sa lahat ng panahon. Ang kasunod na dapat natin gawin, maging alerto at matyaga. Sa pagpapatuloy ng verse 18, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo. Yung ating kaaway, dyablo, mga spiritual evil forces, hindi nagpapahinga.
Kaya wag tayong maging pabaya. Being watchful, no? To this end. Ibig sabihin, hindi tayo natutulog. Alerto, gising tayo lagi. With all perseverance. Parang naka-duty gwardiya sa gabi, kahit tahimik, kahit payapa, kahit maayos yung paligid. Hindi pwedeng tutulog-tulog kasi hindi niya alam kung kailan darating o papasok yung kaaway o lalabas yung kaaway. Ganon din po yan sa ating buhay Kristiyano. Hindi pwedeng magpakakampante lang tayo lagi. Marami pong natatalo ng dyablo, hindi dahil mahina sila, kundi nagpapabaya sila, nagiging kampante sila. Tayo po, nadadapa tayo, pero babangon. Nakatulog tayo o kaya nahulog tayo sa tukso, pero hindi tayo tatalikod kay Kristo. Magpapatuloy tayo hanggang sa dulo, hanggang wakas. We persevere in faith. So, maging alerto, maging matyaga. Sa kasunod na dapat pa nating gawin, makibahagi sa panalangin para sa lahat ng banal. Sa last part ng talatang 18, sabi po dito, para sa lahat ng mga banal. Pinapakita nito na hindi tayo nag-iisa sa labanan. Hindi tayo nag-iisa sa laban, hindi tayo nag-iisa sa digmaan. Meron din tayong kasamang iba. At kailangan din nila ng tulong. So yung digmaan, hindi solo battle. Hindi kanya-kanya tayong digmaang espiritual. Ang spiritual warfare po, corporate warfare. Buong iglesia kasali. Para talagang isang hukbo ng army. Hindi lahat frontliner, pero lahat may papel. May lumalaban, may sumusuporta, may nananalangin. Buong hukbo. Kapag may isa na nagpabaya at bumagsak, apektado yung buong hukbo. So, ang tanong, hindi lang paano ako mananalo sa labanan bilang individual, kundi paano ko susuportahan yung mga kapatid ko sa labanan. Kaya ipanalangin din po natin ang iba. Now, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints, para sa lahat ng mga banal. Hindi solo-solo, hindi kanya-kanya. Buong hukbo. Ngayon, ano yung ipapanalangin natin para sa iba? Siyempre marami. Pero si Apostol Pablo sa huling 2 verses ng teksto natin, merong priority sa prayer request niya. At yon ay may kinalaman sa pangangaral ng Ebanghelyo. Basahin natin yung verse 19 at 20. Idalangin ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Nakakulong po dito si Apostol Pablo sa panahong ito. Ipinapakita na hindi lang kailangan ng mga taga-Efeso ang pagtuturo, ang pangangaral at ang panalangin ni Pablo para sa kanila, kundi kailangan din sila ni Pablo. Kaya sabi niya dito, idalangin din ninyo ako. Buong kapakumbabaan na sinasabi dito ni Apostle Paul, kailangan niya ang tulong ng mga taga-Efeso. 3 bagay ang dapat nilang ipag-pray kay Pablo. Una, pagkalooban ng pananalita. Sa Revised Tagalog Popular Version, pagkalooban ng wastong pananalita. Kalawa, ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ikatlo, gaya ng nararapat o as I ought. Ibig sabihin, ipanalangin siya ng mga taga-Epeso na masabi ni Apostle Paul kung ano yung gusto ng Diyos na sabihin niya sa paraang gusto ng Diyos, gaya ng nararapat. At ang kapangyarihang ito dumadaloy through the prayers of other saints. Kaya mga kapatid,
Huwag po nating i-underestimate yung kapangyarihan ng pananalangin sa digmaang espiritual. Kasi spiritual po yung laban. So, spiritual din dapat yung armas na kailangan natin. Sa mga pribadong oras po ninyo sa panalangin sa Diyos, isama ninyo sa panalangin ang inyong pamilya, ang kalagayan ng mga mahal niyo sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Ipanalangin natin sila. At sa mga lokal po, at sa mga elders na nakasubaybay, subukan po nating pag-aralan. Paano ba manalangin ng magkakasama? Mga kapatid, hindi ito simpleng mensahe ng pagtuturo o kaalaman. Ito ay panawagan ng pakikipaglaban. Nasa digmaan tayo, lumaban tayo. May mga Kristiyano po na may baluti pero hindi nananalangin. May mga Kristiyano na alam ang salita ng Diyos pero hindi ginagamit at hindi ipinamamahagi. May mga mananampalatayang ligtas kay Kristo pero hindi alerto sa laban, hindi alerto at matyaga sa digmaan. Kaya delikado din po yung ganong kalagayan. Mahirap ang labang hinaharap natin sa araw-araw. Maraming beses na tayong bumagsak. Baka nga yung iba sa atin, pinanghihinaan na ng loob. Pagbulayan po natin ng mabuti ang salita ng Diyos sa atin ngayon. Sa ating araw-araw na espiritual na pakikipaglaban, dapat tayong nagpapalakas sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling sa Diyos sa pagkipag-isa natin kay Kristo at sa tulong ng Espiritu. Sapat po yung tulong na nasa atin. Kung ang Diyos kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kung gusto nating magtagumpay sa digmaang espiritual, ang panawagan ng salita ng Diyos ay malinaw. Magpakalakas sa Panginoon dahil ang tagumpay sa digmaang espiritual nagsisimula sa isang buhay na nananalig at nananatili kay Kristo. So, isuot ang buong baluti at manatiling nakatayo hanggang sa huli. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay sa digmaang espiritual, hindi lang yung nakalaban ka, kundi yung nakatayo ka pa rin kay Kristo hanggang sa wakas. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang, kundi ito ay para ating paniwalaan, isabuhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo ay muling manalangin.